Welcome back mga kabayan. Nagpabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tila ba naging mainit na usapin ang isyong ito sa mundo ng social media? Sa nagdaang mga araw, naging usap-usapan ang umano'y pagsipsip ni Senate President Escudero kay Presidente Kuting. Maraming netizen ang naglabas ng kanilang saloobin sa social media. Nagsasabing tila ang lahat ng mga nagawa ni Kuting ay sa ilalim pa ng administrasyon ni former President Rodrigo Roa Duterte. Ayon sa ilang kritiko, wala pa raw nagagawang malaki at makabuluhan si Pangulong Kuting Jr. mula nang siya'y maupo sa pwesto. Marami ang nagsasabing tila nahihirapan ang bansa sa ilalim ng kanyang pamumuno at tila walang malinaw na direksyon ang kasalukuyang administrasyon. Sa kabila neto, pinanindigan ni Senate President Escudero ang kanyang suporta kay Kuting Jr. na kanyang inilalarawan bilang isang leader na may konkretong plano para sa bansa. Aniya, hindi madali ang maging pangulo lalo na sa panahon ngayon na maraming hamon sa ating bayan. Nakikita ko ang dedikasyon ni Pangulong Kuting Jr. na paglingkuran ng ating mga kabayan. Ngunit ayon sa ilang political analysts, ang pagsipsip ni Escudero ay maaring bahagi ng kanyang sariling pampulitikang estratehiya, mahalaga para sa mga politiko na makuha ang pabor ng nakaupo sa pinakamataas na posisyon. Maaaring ito'y taktika ni Escudero upang mapalapit sa kapangyarihan, ani ng isang analyst. Sa kabila ng mga batikos, patuloy na nagpapahayag ng suporta ang ilan ng administrasyon ni Kuting Jr. Naniniwala ang pagbabago ay hindi agad-agad nakikita at nangangailangan ng panahon. Subalit sa isang bansang sabik sa progreso, ang pag-usad ay tila ba napakabagal. Ang tanong ng marami ngayon, magagawa kaya ni Pangulong Kuting Jr. na papatunayan ang kanyang kakayahan bilang leader ng bansa o mananatili siyang Presidente Kuting sa mata ng kanyang mga kritiko? Abangan natin ang mga susunod na kaganapan sa pamalahan. Well, para nga sa buong impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video at kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe. Pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming salamat naman po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Gagawin. Si Lenny, iaahon natin ang mga nasa laylayan. At least parang may ideya ka eh. Ito, naghanap ng solusyon sa mga suliranin. Itutuwid ang baluktot. Paplantyahin ang magulo at gusot. Iuunat ang mga tabingi. Lalaban ang mga maruruming damit. Ganun. Ang sasarap pakinggan pero walang ibang ibig sabihin. No, wala naman pong ibig sabihin 'yan eh. Yung sentence na yan pong pahayag na yan. Hahanapan ng solusyon ng bawat suliranin. Natural. Dapat kasi marami na pong nagawa si Pangulong Marcos. Natugunan niya ang problema ng mataas na presyo ng bilihin. Napababa ng 20 pesos ang bigas. Dapat ganun kung marami nagawa. Kay Pangulong Duterte, wala po kasi. Nasanay na tayo na 6 na taon na hindi tayo pinaiikot sa salita eh. Di ba? Mga PI kayo, papatayin ko kayo pag hindi kayo tigilan yung kalalaglag ng bala, mga PI kayo, papakain ko sa inyo yan. O di natapos yung problema ng may natatapos na problema. Okay. Isa-isayin natin. Tama naman yun. Wala pa sa kalahati. 2 taon pa lang si Pangulong Marcos. Marami na po nagawa. Opo, lahat po. Lahat po ng mga nilutas ni Pangulong Duterteng problema, binalik po ni Marcos. Tulad po ng droga. Alam nyo sa mga komunidad nyo na meron ng droga. Dati,
May problema tayo, mga mangingisda na po magsabi. Hindi sila makapangisda noon sa West Philippine Sea, hindi sila pinangingisda. Panahon ni Duterte, nalutas niya yan. Nakakapangisda na sila. Ngayon, hindi na naman. Wala pang 2 taon, na-reverse na niya. Lahat ng mga gain ng Pilipinas, na-reverse na. Tama po yung sinasabi. Kaya lang pabaliktad. Hindi niya naman sinabi na maganda yung nagawa. Sabi naman niya, marami na nagawa eh. Umaayon po ako kay Quezon. Nabaliktad na lahat eh. Yung mga gain natin sa war on drugs, balik na naman. Yung gains natin sa West Philippine Sea, gain natin yun, nakakapangisda na muli. Mas malupit ngayon. Nung panahon nga ni Pinoy, wala naman tayo nababalitaan na binobomba tayo ng water cannon. Pinalala pa. Bumalik na tayo sa problema nung time ni Pinoy, mas malala pa ngayon. 2 taon pa lang yan, ha? Yung mga presyo ng bilihin, grabe po ngayon. Ang lala na po. Record-breaking yan lahat. Wala pong ganyang kamahal na bigas nung panahon nung sinundan niya. 2 taon pa lang, na-reverse na po lahat. Yung airport natin, dati most improved airport. Marami po talaga nagawa. Bumalik tayo sa time ni Pinoy. Time ni Pinoy, yung airport, 10 worst airport in the world. Panahon ni Duterte, most improved airport. Panahon na naman ni BBM, worst airport in the world. Kasama na naman tayo. Kaya kung sasabihin nyo, maraming nagawa, napakarami pong nagawa sa loob ng 2 taon. Lahat po, nireverse niya lahat. Mga nalutas ng problema ni PRRD, binalik niya naman lahat. Hindi, yun nga po nagawa niya. Pinalala niya. Yun yung ginawa niya. Hindi po negative, hindi po positive. Ang ginawa niya, negative. Wala tayong problema with China. Panahon ni Duterte. Bigla tayo nagka-problema sa sunod-sunod na mga ginagawa niya. Kabaliktaran. Di ba? Eto na lang eh. Eto na lang po eh. Paano natin natitiyak na wala talagang kakayahan to? Yung kanya na lang kapartner. Ka-unit team niya na lang. Unit team po yan eh. Sara Duterte, Bongbong Marcos. Yung ka-unit team niya nga, hindi niya magawang mapasuporta na sa kanya. 2 taon pa lang, nanawa na eh. Sinukuan na siya ng ka-unit team eh. Di ba? Sinukuan na siya ng unit team. Ka-unit team niya. Samantalang unity, ang bukang bibig niya nung panahon ng eleksyon, unity ng unity. Kaya po lahat to, balik po to lahat, pati marami po nagawa, maraming napamudmud na ayuda. Grabe po. Hindi nga natin malaman kung magkano yung pinamumudmud na yan. Ito lang po, yung namumudmud ng ayuda nang wala namang sakuna. Akala nila maganda yung mamudmud lang na walang direksyon. Ito lang po ang Pangulo na wala talagang direksyon. Pati po yung mga project eh. Yung ayuda na yan, ano po direksyon yan? Para saan yan? Ang daming nakapasok na kung ano-ano mga pinagsasabi, no? Nahihiwagaan talaga ako rito. Okay. Kaya tama po si Cheese. Marami nagawa, kabaliktaran. Na-reverse niya sa loob lang ng 2 taon. Grabe. Paakyat na sana yung Pilipinas eh. Sabay bumawi si Quezon. Na-realize na siguro na pucha, purim-purim mo, brad. Totoo ba yung sinasabi mo? Ito po bawi niya. Hindi naman nating maasang magawa niya lahat yan sa loob ng 2 taon. Pero naniniwala ko dahil sa nandoon ang
tamang intensyon at puso ng Pangulo, makakamit niya yan sa lalong madaling panahon. Walang katuturan lahat eh. Hindi natin nasa na magagawa niya yan lahat sa loob ng 2 taon. Tama po yun. Pero dapat nasa tamang landas man lang siya. Halimbawa po, yung ating pakikipag-ugnayan sa China, hindi naman po sinabing madali yan eh. Pero dapat nasa tamang landas. Katulad po ng ang ganda na ng samahan ng Pilipinas sa China eh. Alam nyo parang yung gobyerno natin tsaka yung mga alipores ng mga vlogger, dilawan na dilawan eh. Ang dali po nilang ang na master nila, paninira. Yung mga dilawan na master nila yung paninira sa mga Marcos. Ito naman, mga Marcos na master nila yung paninira sa mga Duterte. Ano pa pagkakapareho? Parehong walang mga major. Pareho pong walang halos nagawa sa Pilipinas. Kasi umasa na lang na sisiraan lang namin yung kalaban namin, okay na kami. Hindi po ganun ng mga tao. Naghahanap po sila. Dahil ang mga Pilipino, sino ka naman para mag-endorse? Total, pilosopohan yung gusto nyo eh. Sino ka naman para mag-endorse ng senador? Sikat ka bang tao? Namimiloso po to. Oo. Tapos mapipikon yung mga yan. Endorse niya raw si Casimero. Okay. Sa totoo lang po, nagtataka nga tayo kung ano yung achievement na ipepresent sa loob ng 2 taon. Hindi tayo hindi ko po alam kung paano po nila, pero eto po Senate President to. Mula po sa mga papuri ni Chis Escudero, mahihiwatigan po natin kung paano po yung report ng SONA. Ire-report po nila yan ng mga matulain. Magbibigay ng mga numerong walang kahulugan. Kasi madali lang po yan. May pumasok, may mga investment tayo na ganito halaga. Ang tanong, foreign investment ba yan? Kasi simple lang po eh. Ngayon, pinalalabas po nila. Pinagsasalita nila ngayon si Rason. Ngayon, in-interview naman si Ramon Ang. Pinagsasalita nila yung mga oligarko natin ngayon. Na nagsasabi sila maganda palakad ni Marcos, maganda palakad ni Marcos. Anong tingin niyo yung mga naghihirap maniniwala sa inyo? Iba yung palakad sa inyo, kayo nakikinabang kayo, mga oligarko. Ganun talaga. Pero ito po ang tanong. Ano pong sikat na korporasyon yung pumasok sa atin? Pumasok po ba yung Microsoft, Google, Tesla? Yung pong mga dinayo natin doon na nakipagpirmahan kay Pangulong Marcos na gusto nila mag-invest sa Pilipinas, pumasok ba sa atin? Yung malalaking kumpanya. Ano pong malaking kumpanya yung pumasok? Pasimplihin lang po natin, wag na po yung mga inaasahan natin, wag na inaasahan. Yung mga sinabi na lang nila. 1 million pabahay. Ano na ang 1 million pabahay? Mismong yung namamahala sa pabahay, Department of Housing, nagsabi na hindi nila kaya. Hindi nila kaya. Yung 1 million pabahay. 20 pesos na bigas. Wala na pong nagsasalita ngayon ng 20 pesos na bigas. 49 yung naririnig kong bigas na target, 49 pesos. Yung 20 pesos na bigas, wala na po yan. Last SONA, ano yung sinabi? Humanda na kayong mga smuggler, hoarders, at mga fixers. Sabi ni Pangulong Marcos,
Bakit tumataas ang presyo ng bilihin? Last zone na to, dahil merong hoarder, mayroong mga smuggler at price fixer. Pinaghanda yung mga smuggler. Humanda na kayo. Hahabulin namin kayo. O 1 taon makalipas. Naghahanda ngayon. Baka naghanda niya. Mayroon po ba kayong narinig na iniharap ni Abalos? Ito po, nahuli namin ng mga smuggler. Wag na po yung sa inaasahan natin. Hindi na nga namin kay sinisita kung ano na itayo yung build. O build better more. Sa mga sinabi nyo na lang. Wag na yung mga inaasahan namin na, sabi nyo, ayaw nyo ng China ang magpopondo ng Mindanao Railways. Meron na ba kayong nakitang kapalit ng China? Kasi popondohan na dapat ng China. Ipa-follow up nyo lang. Alangan namang ang mag-follow up pa, China. Ipa-follow up nyo lang. May plano na-approve na ng NEDA. Dumaan na sa mga scrutiny ng kung sino-sino. Ipa-follow up nyo na lang sa China. Asa na yung kapalit? Ayaw nyo ng China. Sino na kapalit na magtatayo? Sa inyo yan, Sa mga sinabi nyo na. Hindi na po sa amin. Asa na yung sinabi ni Pangulong Marcos na pagpapatuloy yung pakikipagkaibigan sa China? Yan. Pinakamataas. Pupunta po ako bukas. Kita-kita po tayo dyan. Umaga pa lang, nariyan na ako. Paikot-ikot na ako rin. Babiyahin na ako na 8:00. Okay. Ito po, around 70 medical societies and healthcare organization on Friday. Ngayon po yan. Urged President Marcos to order the return of 89.9 billion unused funds to the Philippine Health Insurance Corporation for individual healthcare needs of the poor. Alam niyo, ang dami pong kailangan ng mga poor. Ito alam niyo ba dito lang sa bansa natin na hindi tayo nagpapa-check up taon-taon? Wala tayong annual check up. Paano? Hindi libre. Tapos, dapat binigay nyo na lang, no? Di ba? In-announce nyo na lang, dahil hindi nagagamit tong ibang pondo ng PhilHealth, lahat po ng 50 pataas na membro ng PhilHealth, libreng annual check-up. Bakit nyo kukunin at ilalagay sa unprogram funds na pwede nyong ilagay kung kailan nyo gusto? May proyekto naman tayo, Esplanade. Nakita nyo ba? Ang ganda-ganda na Esplanade. Ang dami nang pumupunta dyan sa Esplanade na yan. Mainit po. Yan po ang priority natin Kagandahan, di ba? Esplanade, pa-concert. Okay naman yung Esplanade, wala akong problema dyan. Pero kung yan ay pa-priority nyo, para maharlikapan pa, para saan? Okay, punta po tayo rito sa ibang balita. Mamaya po mga tanong. Ito po, ayon dito kay Franz Castro, sabi ni Franz, nananawagan po si Franz Castro, House Deputy Minority Leader and ACT Teachers Party List Representative Franz Castro called on President Ferdinand
Ay, putya, grabe to ah. Itong politiko ah. Called on President Ferdinand Martin Romualdez. Tindi ah. President Ferdinand Martin Romualdez. Grabe itong politiko na to. Ah, ginawa ng president si Romualdez. Baka nagkamali lang. Ferdinand Marcos, no? To officially reopen peace negotiations with National Democratic Front of the Philippines, NDFP. Alam mo, Franz Castro, ikaw mahilig ka magsalita ng red tagging. Di ba? Mahilig yan. Nire-red tag kami. Nire-red tag kami. Ayan, no? And paano ka hindi mare-red tag? ACT Teachers Party List ka. Alliance of Concerned Teachers. Binoto ka ng mga teacher. Representative ka ng teacher. Tapos mananawagan ka na mag-peace talk yung NDF tsaka yung Pilipinas. Tapos pag sinabi na kayo ay front ng NDF, ay nire-red tag kami. Wala. Di ba? Kayo yung gumagawa na mag-red tag sa inyo. Bakit? Bakit hindi? Yan yung una kong tanong. Ano yung panawagan mo para sa mga teacher? Manawagan ka para sa teacher, hindi para sa NDF. Huwag niyo raw kalimutan ng mga middle class. Correct. Pag ang middle class, nabuisit na. Hindi, baka gusto niya mabasa ko. Nabasa naman natin. Anong concern ng mga teacher yung pinanawagan mo sa Pangulo ng Pilipinas? Okay, para lang po siguro hindi tayo maligaw, no? Kasi ang sarap pakinggan, peace talk. Ang sarap, bakit nga na lang hindi makipag-peace talk? Alam niyo po, sa mga hindi po nakasubaybay sa atin, sa mundo sa Pilipinas po, sa parte ng mundo na tinatawag na Pilipinas, mula po kay Cory Aquino, lahat ng Pangulo ng Pilipinas nakipag-peace talk diyan sa NDF. Ang tanong, natigil na po ba yung insurgency problem natin? Buhat nung 1986, hindi pa rin po. Hanggang kay Rodrigo Duterte, nakikipag-peace talk tayo. Binigyan pa sila ng 3 cabinet official nung panahon ni Pangulong Duterte. Tapat talaga eh. Gusto talaga ni Pangulong Duterte na makipag-peace talk eh. Binigyan pa sila ng cabinet member sa Department of Agriculture, Department of DSWD, at saka yung isa, yung sa agrarian reform. Tapos narindi si Tatay Digong, sa kabila ng lahat, anong ginawa? Nang ambush pa rin. Ano yung sinasabi ng mga dating miyembro nila na sumuko na sa pamahalaan? Ginagamit nila yung peace talk para magpalakas. Wala naman pong natigil. Tuloy-tuloy naman po yung hindi po natitigil. Ibig sabihin, ilang presidente, Cory, FBR, ERAP, Gloria, Pinoy, Duterte, 6 na presidente. Ilang dekada na yan? 50 years na kayo. 6 na presidente nagtangka. Ibig nyo sabihin, palpak lahat yung 6 na presidente kaya hindi tumitigil? Si Tatay Diggs na mismo inambus. Kita nyo? Yun yung isusukli nyo kay Digong Duterte. Kaya wala po yan eh. Magpapalakas lang sila.
Yung NTF-ELCAC, yun po ang pinaka-the best na solution para dito. Kasi whole of government approach. Merong pangkabuhayan package. Okay. Sana ang iniisip mo para sa mga teacher, para sa mga estudyante, nananawagan ka para sa NDF. Tapos pag sinabihan kayo na may ugnayan kayo ng NDF, red tagging. Wala. Hindi po ba? Kung wala kayo ugnayan, bakit mo ipapanawagan yan? Pakasimple. Halimbawa ako Maisog Rally. Kung wala ko ugnayan sa Maisog Rally, wala akong kaalam-alam sa Maisog Rally, paano ko mananawagan ng mga Maisog sumama kayo sa rally kung wala akong kaide-ideya kung ano yung Maisog Rally? Ibig sabihin, alam ko yung pinaglalaban ng Maisog. Kaya ako sumasama doon sa rally nila. Hindi lang ako nagko-cover. Nananawagan pa ako, sumama kayo bukas. May Maisog Rally. Tapos ikaw nananawagan ka para sa NDF, sabay sasabihin mo, wala kang kinalaman sa NDF. Red tagging pag inugnay kayo. Putya. Ginagawa nyo kasing mahina kokote ng tao. Hindi. Nung simula po yun, Maisog kontra Chacha lang. Pero ngayon po, uminog na yung Maisog. Okay. Isa pa. Convicted na yan. Martin, anong gagawin nyo? Meron kayong sinuspinde, di ba? Si Tebes, hindi pa convicted. Convicted ba sa Tebes? Baka magkamali ako, puta. Convicted na pala, tapos akala ko hindi pa. Ano, boss palpak yung anim? Ano yung anim? Hindi, ibig sabihin yung Maisog na samahan na yan. Di ba? Pinapaboran natin yan. Kasi karapatan ng tao yan eh. Okay. Tignan ko lang kung meron pa. Meron pa ba tayong nakalimutan? At alam kong atat na yung iba sa inyo na makipag-ano. Kaya dapat... Well, dito nga nagtatapos ang bidyong ito. Kayo naman po ang aking tatanungin mga kabayan. Ano naman po ang inyong mga reaksyon sa balitang ito? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga samot-saming reaksyon at komento. Lagi niyo pong tatandaan na bilang isang mamamayan ng bansang Pilipinas at bilang isang butante at bilang isang matapat na mamamayan na nagbabayad ng buwis dito sa bansang ito ay kailangan din natin magsalita at mag-react. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your thoughts matters. Muli po, kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang bidyong ito upang ang inyong pamilya, kaibigan at kakilala ay maging aware din sila sa kung anong nangyayari sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas.